Ang teknolohiya ay para sa ating seguridad. Pero paano kung ang mismong gamit na nagbabantay sa iyo ang siyang magbibigay ng daan sa isang demonyo? Ako si Sofia, nakatira sa isang modernong condo unit sa Quezon City. Dahil sa mag-isa lang ako, nagpalagay ako ng smart security camera na pwedeng ma-access sa phone. Nakalagay ito sa sala, nakatapat sa pinto at hallway patungo sa kwarto ko. Umagal ang isang buwan, panatag ang loob ko. Hanggang sa isang gabi, habang nasa trabaho ako, nakatanggap ako ng notification sa phone. Motion detected in living room. Binuksan ko ang app at agad nakita ko ang sala ko. Madilim, tahimik. Pero laking gulat ko nang makitang gumalaw ang kamera. Hindi ito automatic. May nagko-control nito remotely. Dahan-dahang humarap ang lens ng kamera ko sa direksyon ng pader, kung saan nakasabit ang mga litrato ko. Nag-zoom in ito sa mukha ko. Kinabahan ako. Akala ko nahaklang ang account ko ng kung sinong bata. Pinatay ko ang kamera gamit ang app at nagmadaling umuwi. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang lahat. Binuksan ko ang mga ilaw. Chinek ko ang camera, naka-off naman ito. Pero paghiga ko sa kama, biglang tumunog ang smart speaker ko sa tabi ng unan. Tapos, isang boses ng lalaki ang narinig ko. Malat, mahina, parang nasa loob lang ng kwarto. Sofia, bakit mo naman pinatay? Hindi ko tuloy makita ang suot mo. Napatalon ako sa kama. Sino to? Paano mo nakuha ang access sa system ko? Sigaw ko. Umawa lang siya. Isang tawang nakakapanghilakbot. Nasa system mo ko dahil ako ang nag-install niyan, Sofia. Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako yung technician ng isang buwan. Gustong gusto ko yung ayos ng kwarto mo. Lalo na sa ilalim ng kama mo. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto ko para kumuha ng kutsilyo sa kusina. Pero bago ko pa mahawakan ang handle ng pinto, nakatanggap muli ako ng notification sa cellphone ko. Kahit nanginginig, tinignan ko ito. Galing ulit sa security camera app. Motion detected in bedroom.
sabay ang isang screenshot. Sa picture, nakita ko ang sarili ko habang nakatayo sa may pinto at sa likuran ko, dahan-dahan bumukas ang pinto ng aking closet. Isang lalaki ang nakasilip doon. May hawak na martilyo at nakangiti ng sagad hanggang tenga. Huli na ang lahat. Naramdaman ko na ang pag-init ng hininga niya sa batok ko. Sofia, akin ka lang. Sabi nila, ang pinakamapanganib na bahagi ng pagmamaneho sa gabi ay ang antok. Pero para sa akin, mas mapanganib ang gising na gising ang diwa mo dahil sa takot. Ako si Maya. Galing ako sa isang shift sa ospital at maghahating gabi na. Habang binabaybay ko ang madilim na shortcut pauwi, napansin ko ang isang itim na van na kanina pa nakabuntot sa akin. Kahit anong bilis ko, hindi siya humihinto sa pag-flash ng kanyang high beam. Naiinis ako. Inisip ko baka mayabang lang na driver, pero hindi siya tumigil. Dahil sa takot na baka hold-upper ito, huminto ako sa isang maliit na gasolinahan na may liwanag. Hindi bumaba ang driver ng van. Nanatili lang siyang nakatigil sa likuran ko. Patuloy ang pag-flash ng ilaw. Lumapit ang attendant na si Mang Isko na tila ba namumutla. Habang kinakarga niya ang gasolina, hindi siya tumitingin sa akin. Nakatingin lang siya sa bintana ng backseat ko. "Ma," pabulong niyang sinabi. "Huwag po kayong lilingon sa likod. Pagkabayad niyo, pumasok kayo sa loob ng opisina ko. Ngayon na." Pero bago ko pa magawa yun, mabilis na humarurot ang itim na van paalis. Akala ko ligtas na ako. Akala ko may masamang balak yung nakavan. Bakit po, Mang Isko? Ano bang problema? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Itinuro ni Mang Isko ang itim na van na huminto sa di kalayuan. Bumaba ang driver nito. Isang lalaking mukhang balisa at takot na takot. Umakbo siya papalapit sa akin. "Miss, kanina pa kita sinusundan," sigaw ng driver ng van. "Kaya ako nagpa-flash ng ilaw dahil tuwing dadaan tayo sa madilim na bahagi ng kalsada, may nakikita akong lalaking umaangat mula sa sahig ng backseat mo." Nanigas ang buong katawan ko. "May hawak siyang kutsilyo, miss. Tuwing magpa-flash ako ng ilaw, bumabalik siya sa pagkadapa sa ilalim ng upuan mo para magtago."
Dahan-dahan akong tumingin sa side mirror ng kotse ko. Doon sa reflection ng madilim na backseat, nakita ko ang isang maputlang kamay na dahan-dahang umahawak sa headrest ng driver's seat. Kasunod nito ang isang mahinang boses na nanggagaling sa loob ng aking sasakyan. Sayang, malapit na sana tayo sa bahay mo. Nagsimula ang lahat nung nakarang buwan. Ako si Clara, isang freelance graphic designer. Dahil laging puyat, sanay na akong mag-isa sa gabi. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing sa convenience store, nararamdaman ko ito, ang bigat ng tingin sa likuran ko. Agad akong lumingon pero walang tao. Ang tanging naroon lang ay isang kislap ng sirang streetlight sa kanto. Pag-uwi ko, nakatanggap ako ng message sa Facebook mula sa hindi ko kilalang account. Wala siyang profile picture. Walang impormasyon. Pero isang litrato ang sinend niya. At ito ay litrato ko. Kuha ito habang bumibili ako ng kape sa loob ng convenience store. 5 minuto lang ang nakakalipas. Lumipas ang mga araw at naging mas matapang siya. Hindi na lang siya sa labas nagmamasid. Sang gabi, habang naglilinis ako ng bahay, nakarinig ako ng pagkaluskos sa ilalim ng sahig. Hindi ko to ipinansin dahil akala ko daga lang. Pero nang sumilip ako sa siwang ng pinto, may nakita akong hindi ko malilimutan. Isang pares ng mga mata, nanlilisik, nakatitig sa akin mula sa ventilation duct ng kisame. Hindi ako makasigaw. Parang tinahi ang bibig ko sa takot. Tumakbo ako sa kwarto at nilak ang pinto. Doon, tumunog ang phone ko. Isang message ulit. Bagay sa'yo ang suot mong asul na pantulog. Pero mas bagay sa'yo pag natatakot ka.